이거 찍어지겠나? 카메라 찍는 거 있거든. 제 카메라로. 그 200만원짜리 카메라 있잖아. 200만원짜리 카메라, 150만원짜리 카메라, 1000만원짜리 카메라. 아, 1000만원짜리. 5억짜리 카메라. 와, 이거 있고. 아, 이거 다 피네. 진짜 꽃이 다 피네. 꽃을 심었는가? 안 심었는데. 자연 그대로잖아, 자연. 신기하다. 가을 되니까 꽃도 피고, 좋네. 여기 저기. 이번에 썰, 추석 때 카이렌 조나단이 들어올 거야. 밑에 거 내가 들어가야 돼. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pine, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves,
배가 좀 큰 거보다 암컷인데. 하지 마요. 살아있어야. 그래야지 또 자연의 그걸 생겨가지고. 멘티스. 빠르다, 이 빠르다. 화내기지 마. 가라. Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. 자, 이거 올라간다. 다시. A serene melody 내가 너 weaves through the breeze, 우리도 안 들었어. 몰라. creating 다음 a 여기까지. soothing 자, 밑에는. rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. 이거 올라가는 게 되게 Let the music guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand. Hello mga bebs, welcome back sa aking channel. Ituloy natin yung vlog natin. Kahapon nag-vlog ako ng konti pero hindi ko na natuloy. Kasi nga, ano bang ginawa natin kahapon? Wala namang ginawa kahapon kaya hindi ako nag-vlog, hindi ko tinuloy yung vlog ko. So ngayon ay walang wifi. Wala kaming wifi, hindi namin alam bakit siya nag-stop. So, nagbabayad naman kami ng wifi. So, ngayon, itong isa, ayan o. Ayan. Walang wifi, kaya tahimik siya ngayon. Hindi siya gumagamit ng cellphone or iPad. At hindi siya nanonood ng YouTube. Kasi wala siyang data. Yung cellphone ko lang may data. Tapos pala, ay sagot kaya tayo sa isang, pasensya na kayo sa upo ko mga bebs ha. Malamig na kasi mga bebs, naka-medyas na nga ako eh. So, si Mister gusto niyang papalit yung cellphone ko ng kulay orange. Kasi nga, gusto niya daw yung orange. Mas okay na sa kanya yung orange. Kaya, hintay kami doon sa tawag nung nag-asikaso sa amin doon sa phone store. Hintayin namin yung tawag niya kung okay ba siyang papalitan or hindi. Ayan, so maghintay kami. Tapos may nintay din akong lens nung ating cellphone. Diba 3 yung camera, so kailangan siya lagyan ng lens. Baka kasi magasgasan siya, ganun. So, hindi ko muna, pag dumating yung lens na yun mga bebs, hindi ko muna siya ilalagay doon sa cellphone natin dahil nga baka mapalitan siya ng orange. Ayan. Ngayon, nag-iisip ako ng aming uulamin. Hindi ko alam kung ano yung uulamin namin mga babe. Ito ni Mr. Sabaw. So, iniisip ko kung anong sabaw. Sa Sabado,
punta kami ulit dun sa Changi, kung saan tayo namili ng mga gulay ng ate ko. Punta tayo doon sa Saturday. Kasi nga, bibili ako ng sayote. Dito sa Asian store, mga bebs, wala pang tindang sayote. Parang gusto ko nga rin tumingin, baka meron ng sayote. Siguradong meron ng babagsak sa kanila ng sayote dito sa Asian store. Para makapagluto tayo ulit ng tinola. Kasi nga, nagtitinola tayo, puro lang dahon ng sili, diba? So, mas masarap talaga kung merong sayote. Hindi naman kasi ako mahilig sa, papaya. Parang napapaitan ako, mga bebs. May nagtitinda ng papaya, pero ayoko ng tinola na may papaya. Mas gusto ko talaga yung sayote talaga, mga bebs, yung nilalagay ko sa tinola. Ayan, so nag-iisip pa ako ng pagkain namin. May kanin naman na kami. Yung natira naming kanin, marami pa. Si Yeram pala, kanina pa siya umalis, diba? So, na ngayon, 11:25 na, mga bebs. Ayan. Hindi tayo makapanood ng YouTube dito sa TV dahil nga wala tayong wifi. Mamaya, alas 4 or alas 5, pupunta dito yung ng installate ng mga internet. Itong sa amin is Katie. So, pupunta sila dito mamayang 4 or 5, mga bebs. Ayusin nila tong aming wifi at saka itong internet namin. Hindi din ako makapag-internet kasi magkapag-computer dahil nga wala tayong internet. Ay, hindi ko lang alam kung... Yachan, computer, te? Tignan ko nga yung computer kasi hindi naman siya nakakonect sa wifi, diba? Pero tignan natin, baka wala din. Ewan ko. Tignan natin, isaksak natin siya. Kasi nga, madami din akong gagawin sa, nakailang upload na ako, mga bebs. Hindi ko pa nalalagyan ng AdSense, ng mga, ads. At saka ng, alam nyo na, ng mga logo. Hindi ko pa nalagyan. Tingnan natin kung gumagana itong ating computer. Okay siya, mga babes. Sa computer, gumagana. So, tingnan natin ating YouTube Studio. Kasi marami tayong trabaho. Ay, excuse me, Lord. Ay, naka-atching ako tuloy. Yes, pwede siya. Pwede siya. Ayan, magtatrabaho muna ako, mga babes. Kailangan natin itong gawin. Kasi, para magkaroon tayo ng sahod. Ayan, mga babes, hindi pa ako tapos sa ginagawa ko sa ating YouTube. So, hindi ako nakapagsagot nung nakaraan. Yung previous vlog natin, hindi tayo nakasagot sa tanong niya. So, dalawa yung sasagutin natin sa mga tanong niya. Dalawa muna. Ayan, syempre unahin natin yung kasi nauna yung paano kayo nakapunta sa Korea. Syempre, hindi muna yon, di ba? Unang tanong niya yun eh. So, dapat, unang tanong is, yung pangalawa niya kasing tanong is, paano kayo nagkakilala ni Mr. So, dapat yun muna. So, ang unahin kong sagutin yung, paano kayo nagkakilala ni Mr. So, ayun na nga. Ganito yon, mga bebs. Noong 2007, ano ko na yan, mga bebs yung, paano kami nagkakilala ni Mr. Doon sa mga matagal ko ng vlog, yun nga, meron akong vlog noon pero malayo na siya. Baka tamarin na kayong hanapin pa yun. So, ayun. So, na-explain ko na doon kung paano kami nagkakilala ni Mr. Ayun, 2007, mga babes, I'm 23 years old. 23 or 24 years old, mga babes. Taong bahay lang talaga ako sa Pilipinas. Hindi ako lumalabas. Ganyan. At lumalabas man ako sa harapan lang ng bahay namin. Ganyan. Tapos, ako yung katukatulong ng nanay ko sa bahay. Ganun yung noong dalaga ako, mga babes. Katukatulong ng mga ate ko sa mga anak niya. Ayun, kaya ganun, hindi ako nagtatrabaho, mga babes. Ayan.
Nagtrabaho lang ako noong, pero wag na nating pag-usapan yung mga natrabaho ko. Past is past. So, yun, basta nakapagtrabaho din ako sa Pilipinas, mga bebs. Ayan. Naging waitress din ako, mga bebs. Ayan, yun. So, nagkakilala kami ni Mr. kasi yung uncle ko, pinsan ng aking nanay, ay nagtatrabaho sa sa agency. Nagtatrabaho siya ang boss niya ay isang Korean. So, nagtatrabaho siya doon, mga bebs, yung uncle ko na yun, sa mga naghahanap ng mga Filipina wife ng mga Korean. So, ayun, tawag nito. So, nagkita sila. So, tinanong niya ako, nung uncle ko, kung ano yung, ilang taon na ako, kung ano yung ginagawa ko lang sa bahay, ganyan. So, nasabi ng nanay ko nga na ilang taon. So, sabi ng uncle ko, baka gusto niyang i-apply ako ng nanay ko doon sa agency na naghahanap yung mga Koreano ng mapapangasawang Pilipina. So, ayun, si mama naman, syempre, nag-aalala din siya, mga bebs, sa akin dahil nung dalaga ako, talagang hindi ako sanay sa trabaho, mahiyain ako, ganun yung aking style dati, mga bebs. Grabe ang mahiyain ko. Hindi mo ako maharap sa ibang tao. Ganyan. So, nag-aalala yung nanay ko kung makapag-asawa lang ako ng Pilipino. Pilipino na alam niya na walang work, na walang ganyan. So, ayaw niya akong mapariwara yung nanay ko. Lang yung inaasahan talaga ng makapag-asawa ng medyo okay at saka maging panatag yung puso niya dahil nga sila ate ko naman kasi madiskarte lalo na yung panganay namin. Grabe yung madiskarte siya. Kaya hindi niya naman yung mapapabayaan yung mga anak niya. Ako kasi, mga bebs, hindi ako madiskarteng tao. Mahiyain akong tao, mga bebs. Kaya yun ang pinag-aalala ng nanay ko. Kaya, ayun, in-apply niya ako doon. Ako naman, oo lang ako. Kasi wala akong wala akong alam, wala akong basta oo lang. Tapos meron akong boyfriend nun, pero nag-oo ako. Saklap, no? So, ayun, ang nangyari, sabi ng uncle ko, mag-picture daw ako. So, baka mailagay ko dito, try natin ilagay dyan, yung picture na yun. So, nag-picture ako ng solo, pumunta kami sa Kodak. Kasi dati tawag ng lola ko sa mga Kodak. So, ayun. So, nagpa-picture ako, mga bebs. Pinapicturean ako ng nanay ko ng 2 copy. So, yung isa yung sa akin. Tapos, yung isa binigay sa agency. Tapos, ayun, pinadala sa Korea. Kasi nga, yung Koreano na boss ay marami siyang alam sa Korea. Siyempre, Koreano siya. Marami siyang kilala. So, sabi nila Christian daw siya. Pero, ewan ko. So, may kilala siyang pastor, ganyan. So, pinadala niya doon. Pero, bago ko nakilala si Mr. mga bebs, may mga iba't ibang Korean akong nakilala bago ang asawa ko. So, ang una, siya, medyo may edad na siya, at medyo payat, at electrician, syempre may pera. Mapera, mga bebs, ang kapal ng niya, wallet niya, nung nakita ko. Pero alam niyo, hindi man ako binigyan kahit 5. Syempre yan, yung tawag nito, namamasahe kami punta ng nanay ko sa kada tawag ng uncle ko. Punta dito, merong Koreano, ganyan. So, syempre mamamasahe kami, di ba? Sometimes wala kaming pera, wala nga kaming pagkain. So, minsan, inahatid kami ng stepfather ko dahil meron kaming motor. So, inahatid kami doon. So, ayun, nakilala ko yung may edad na siya, mga babes. Ako, 23 pa lang ako.
Tapos, syempre, hindi niya ako type. Syempre, hindi ko rin siya type, no? Kala mo naman type ko siya. Ang gusto daw ng kanyang magulang ay... Kasi dati mga bebs, sobrang payat ko. Sobrang payat ko. Na slim talaga. Yung parang walang lakas. Pero malakas ako nun mga bebs, ha? Ako kaya lahat gumagawa ng mga gawaing bahay sa amin. Ako pa naglalaba ng sobrang tambak. So, ayan, di daw gusto ng nanay niya kasi nga sexy ako. Sexy at slim. So, ayaw niya. So, na-reject tayo, guys. Tapos, umuwi. Syempre, wala. So, mga ilang linggo din, tumawag na naman yung uncle ko, nag-message. So, may Korean na naman. So, ayan, audition na naman tayo para tayong punta ng Japan, ganyan. So, nag-audition na naman ako. So, sa pangalawang Korean. Yun, medyo mapait naman siya mga bebs. Medyo, okay naman yung edad niya. At mabait siya. Maliit lang din siya. So, mabait siya mga bebs. So, pinakilala nila ako doon. Pero, tapos kumain kami sa labas. Ganyan, syempre kasama si mama. And then, nung katapos, syempre, hindi na naman tayo napili. Kasi nga, yun din, gusto ng nanay niya, ganun din. Yung medyo mataba daw ang gusto. Kasi baka, pagpunta dito, mga tigahugas lang sila ng plato. Aalilain siya, kaya parang gusto nila yung mataba. Yung may lakas. Ganun. So, syempre, hindi tayo napili. Pero yung nakilala kong pangalawang Korean, grabe ang bait niya. Ang bait niya, sobrang sorry siya sa akin. Sorry siya sa nanay ko. Ganyan. Pero, parang naano namin na, syempre, mamas pa rin siya. Kasi nga, sinunod niya yung nanay niya, di ba? So, mas okay na rin siya na hindi rin siya napili, hindi niya ako napili. Mas okay na yun sa akin. Tapos yun, binigyan niya kami ng pera ng nanay ko. Siguro 2,000 binigyan niya kami or 1,000, ganyan. Para pamasahin namin, tsaka pagkain namin. So yun, mabait siya. Tapos, umuwi na naman kaming luwaan, mga bebs. So, ayan, sabi ko parang wala. Parang wala tayong pag-asa dyan, ha. Pero, hindi pa rin nawawala ng pag-asa, mga bebs. So, siguro ilang buwan yun, mga bebs, naghintay. So, kala ko wala na kasi hindi na tumatawag yung uncle ko. Tapos, siguro 1 month yata yun, or ano. Tapos, tumawag yung uncle ko. Sabi ng uncle ko, punta daw kami ulit kasi may mga Korean na naman. So, nagpunta kami ulit. So, ayan, super sexy ang inyong lola. Tapos, backless. Tapos, kulot-kulot ang hair ko. So, kulot-kulot. Tapos, backless ang damit natin. Tapos, alam niyo yung jeans na sobrang ipit na ipit, yung ganyan. Ganun yung, tapos yung katawan ko napakaliit. So, ayan. So, yun na nga, ang namit ko ngayon ay itong si Mr. Excited na kayo. So, ayun, si Mr. ang namit namin. Dalawa sila actually in Korean, magkasama. So, magkaibigan sila. Galing pa sila nung Baguio or La Union. Kasi nga, meron sila ding minute doon na Pilipina. So, ayun. So, kasama nila yung Pilipina na yun. So, napili din nila yun, yung friend ni Mr. So, napili niya yun. Tapos ngayon, si Mr. na ang pumipili. So, parang siya din, ayaw din naman niyang magpakasal. Sabi niya sa una, ayaw niya. Sumama lang siya para pero ready siya, mga bebs, ha. So, ayun, nagustuhan ako ni Mr., mga bebs. Ba talaga yung beauty. So, agad ako nagustuhan ni Mr. Tapos, siya, kasama nila yung pastor. So Christian sila, mga babes. So, ayun, nagustuhan nila ako. Tapos, agad nilang pinaayos yung mga birth certificate, ganyan, blah, blah. Sabi ko, ay, ito na yata. Sabi ko, ikakasal na ako. So, ito na nga yun. Sabi ko sa isip ko, ako na, kaba-kaba. Si mama ko, masaya siya. Kasi nga, nagustuhan na ako nito. So, inayos na lahat ng mga papers ko. Para kasi nga, 1 week lang sila dito sa Korea. 1 week lang sila sa Pilipinas, mga be. So, agad inayos. So, ayun. Pinagkalat ko na ikakasal na ako. Tapos, yung boyfriend ko. Yung boyfriend ko, mga babes, sinabi ko na ikakasal ako. Nabigla siya, mga babes.
Siyempre, nabigla siya, umiyak siya mga babes. Tapos sabi ko, wala, gusto kasi ng nanay ko. So, siyempre, susunod tayo sa nanay natin mga babes. Kaya, kasi, so ayun, doon ko nakilala si Mr. yun. In 3 days, kinasal kami ni Mr. 3 days na nagkakilala kami, kinasal kami agad ni Mr. Ayun, pagkatapos nun, syempre, honeymoon. So, ayun, pagkatapos nun, ilang araw lang din kasama namin siya. Umuwi na rin siya ng Korea. So, ayun, kaya doon, nagkakilala kami ni Mr. sa agency. Pinagkilala kami ng aking uncle. Ayun, so, kung paano kami nakapunta, ganun yun mga babes, kasi kinasal ako sa Koreano. So, syempre, dadalhin ako ni Mr. sa Korea. Pero, hindi naman agad kaming sabay na pumunta ng Korea. So, nag-stay pa ako ng Pilipinas ng 3 months kasi nga inayos ko pa yung mga papers na dapat kong ayusin. Nag-seminar pa ako, ganyan sa Manila. Balik-balik sa Manila, ganun. Tapos syempre yung visa, hinintay pa namin. So, ayun, nung 3 months, September 20, so yung flight ko, 2007, ayan. September 20. So, 21, nakarating ako ng Korea, September 21, 2007. Ayun, kaya ako nakarating dito dahil nag-asawa ako ng Koreano. Iyon ang kwento, mga bebs. Sana naintindihan nyo. Kaya ako nakarating dito dahil nag-asawa ko. So, ganun din yung ate ko kasi nga in-invite ko siya, si nanay ko in-invite ko siya, kaya nakarating din sila dito sa Korea. So, ayun yung kwento. So, next vlog naman natin, sagutin yung... Ayun, parang nasagot ko na yung pangatlong tanong niya kasi sabi niya, paano nakapunta sila sister niyo dyan? Kinuha niyo po. So, ayun yun. Nasagot ko na. So, in-invite ko yung ate ko. In-invite ng mister ko yung ate ko. Kaya siya nakapunta dito. So, nandito siya hanggang ngayon. So, ilang years na siya dito mga bebs. Na-invite ko siya noong 2009. Yung nanay ko naman 2008 ko siya in-invite. Tapos umuwi din siya ng 1 year lang yung nanay ko dito. So umuwi na rin siya. So naiwan yung ate ko dito. So 2009 in-invite ko yung ate ko. So hanggang ngayong 2025 nandito yung sister ko. Kaya ayun, iyon yung dahilan kung bakit nakapunta din yung ate ko dito. Na-invite siya ng aking asawa. So ayun, so next time ko na sasagutin naman yung dalawang question. Ayan, kung bakit po hindi kayo nag-work, malaki po ang sahod ng mga factory workers dyan. So, next vlog ko na yan, sasagutin mga babes. Ayusin ko muna tong aking ginagawa dito. So, ayan, sana naintindihan mo yung aking answer. So, sinabi ko naman na lahat. So, next time na yung next question mo mga bebs. So, ayan, maraming salamat sa iyong magandang question. Ayan, thank you at dumagdag yung ating content. Thank you sa iyong ideas. Ayan, so, ayusin ko muna to at nag-iisip din ako ng aming makakain. Good afternoon mga bebs. Nagluluto ako ng aming dinner. Kasi alas 5 na. Mag-aalas 5 na mga bebs. Ito, nagpiprito ako ng dumplings. Ayan, dumpling. Yung nabili namin nung isang araw. Monday ba yun? Kailan ba kami namili ni Mister? Monday yata yun eh. So, ito, pinipirito ko lang siya. Kasi masarap tong prito. Kasi nung nag-pre-taste kami mga bebs, nag-pre-taste kami, prito siya. So, i-try naman natin siyang iprituhin mga bebs. Tapos egg steam ako mga bebs. So, ayan. So, ito lang yung aming dinner for tonight. It's already Wednesday mga bebs. Ayan, Sunday, punta ng simbahan. Mga bebs. Wednesday. Aray. Ang sakit ng sakit. Tumatalon yung mga mantika. Tapos mga bebs, hindi pa rin kami tapos makapagdebate sa cellphone. Kasi nga papalitan namin, 'di ba?
Saan na ba to? So, papalitan nga namin yung cellphone ko, yung kulay orange. So, hindi pa rin tapos ang bali gumaganyan pa. Hindi namin alam kung papalitan ba or hindi. So, naghihintay kami ng nakailang tawag na kami mga bebs eh. So, hintay pa rin kami ng response ng kung talagang papalitan or no. Sana palitan kasi pa lang naman to mga bibs eh. Magtatatlong araw pa lang to. Tatatlong araw pa lang siya kaya bago siya masira, bago siya magasgas, dapat mapalitan na nila. Si Yeram nandyan na pala siya, dumating na siya. Kanina pa. Nag-games na siya mga bebs. Alam niyo naman. At kanina, hindi na ako nag-vlog. Pinalitan yung wifi namin mga bebs. Kasi nga, kaninang umaga, biglang ayaw ng wifi. Hindi na siya gumana. So, tumawag si Mr. doon sa service center. So, ayun, pumunta dito yung gumagawa. Tapos, pinalitan nila yung wifi namin. So, nag-iba na naman yung password niya. Tapos, nung dumating si Yeram, sabi namin nasira yung wifi, kaya walang tayong wifi, hindi ka makakapag-games. Pero, ang sabi niya, makipag-hotspot, hotspot ako sa'yo. Talagang talagang wala talaga siyang pahinga sa games, no? Makikipag-hotspot talaga siya sa akin. Akala ko magpapahinga siya kasi nga walang wifi. Hindi pala. Games pa rin siya, makiki-wifi siya sa akin. So, ito mga bebs yung ating mando tuloy. Dumplings na pinirito. Sige, tinumbang yung display mo dyan. Mga bebs, tapos na tayong mag-dinner. So, dumating yung ating parcel, mga bebs. So, i-unboxing natin siya. Habang meron tayo ditong background music. Nag-uusap yung mag-ama. Si Yeram at si Mr. Pakuha muna akong gunting. So, ito mga bebs, buksan na natin siya. Napakalaki ng box niya. Tapos, ang lit-lit naman ng laman. Tignan nyo. So, ito siya mga bebs. Buksan natin siya. Hindi ko muna siya ilalagay. Dito mga bebs. Kasi nga, baka sakaling mapalitan pa yung cellphone ko ng ibang kulay. Kaya, hindi ko muna siya ilalagay. Pakita ko lang siya sa inyo mga bebs. Paano ba ito buksan? Ayan. Ito mga bebs, meron siyang kulay. Ito siya mga bebs, meron siyang kulay. Ganda siya. Ayan. So, hindi na muna natin siya ilalagay. Ito yung lens protection mga bebs. Protector. Ayan. Para hindi magasgasan yung yung lens nito mga bebs ng cellphone. Ayan. So, hindi ko muna siya lalagay pagka napalitan na yung cellphone natin. At kung hindi naman, doon natin siya ilalagay mga bebs. Ayan. Metal ring camera siya. Ganda. Paano to ilalagay? Titignan natin kung paano siya ilalagay. Ayan. So, ilagay ko muna siya dito sa box. Sa lalagyan niya. Ayan. Paano ba to ilagay? So, ayan. Baka hindi kami
Kami ni Yeram hindi pupunta ng simbahan. Si Mr. lang. At saka si Yetchan. Si Coco nandito sa box, oh. Favorite na naman niya yung box. Kapag talaga may nag-unboxing tayo, si Coco laging lagi siyang naka-entra. Ayan, oh. Basta box. Gustong gusto talaga ni Kokay. Hinihintay niya yung niya mga bebs, yung kanyang snack. Kasi nga, umaga at saka gabi may snack to. So, hinihintay niya ako. Alam niya kasi ako yung nagbibigay sa kanya ng snack mga bebs. Kaya sa akin siya laging nakadikit. Sabi ko mamaya na kapag naglagay na ako ng face pack sa muka. Kasi nasa rep din yung hindi siya makahiga. Oh, wait lang anak. Ayan, oh. Higa ka. Ayan. So, ayan mga bebs, baka mag-end na ako ng vlog dito. Yung tanong na tinatanong nyo ng mga bebs ay nasagot ko na. Pero meron pa tayong 2 katanungan. So, sasagutin natin yan sa ating next vlog. So, ayan, mag-end na siguro ako ng vlog dito mga bebs. Kasi, anong oras na ba? Mag-aalas 6 na. So, magpahinga muna tayo mga bebs. So, ayan. Pasensya na kayo sa hair natin. Nag-shower tayo. Kaya kulot tayo. Nag-ipit tayo. Yan. So, ayan mga bebs. So, mag-end na ako ng vlog dito. Maraming salamat. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe to my channel and hit the notification bell para po lagi po kayong updated sa aking mga video. Bye! See you po sa aking next vlog. Be nice and be good. God bless everyone! See you sa aking next vlog!